Mahigit 100,000 kaso ng dengue ang naitala ng DOH o Department of Health ngayong taon. At nitong Abril, isang malawakang dengue vaccination program ang inilunsad ng pamahalaan. Pero ang ilang doktor nagpahayag ng kanilang agam-agam sa ibinigay na libreng bakuna. May report si Cesar Apolinario. Pilipinas ang unang bansa na naglungsad ng public vaccination program kontra dengue. Mula nitong Abril, halos 500,000 grade 4 students sa Kamaynilaan, Regions 3 at 4, ang libreng nabakunahan na sa ilalim ng programa ng Department of Health. Para sa akin, maganda yun kasi pasalamat na rin kami dahil makakaano kami ng gano'n na libre para sa kaligtasan na rin ng aming pamilya. Pero imbis na mapanatag, nangangamba ngayon si Marilu. Nabalitaan kasi niyang nahaharap sa investigasyon ng Senado ang mga nagsulong ng 3 bilyong pisong programa dahil di pa umano tiyak na ligtas ang bakuna. Ayon sa ilang doktor at public health advocates, imbis na makabuti, maaaring makasama pa ang nasabing dengue vaccine na Dengvaxia. Base sa ilang pag-aaral ukol sa Dengvaxia na inilathala sa International Journals of Medicine, posibleng mas malalang kaso ng dengue ang dadapo sa taong nagpa-dengue vaccine kung di pa siya dati nagkakaroon nito. May advantage naman sa kanila kasi during the first 2 years na nabigyan ka ng bakuna, the vaccine seems safe and it seems to protect you. Ang inaalala natin, 3-4 years later, maybe even for the rest of your life. Hindi ako konforme na public vaccination kagad or mass vaccination. Dapat optional and private muna, tapos gawa ka muna ng physician-led clinical trial. Dagdag ni Dr. Liachon, mas mainam kung hinintay muna ang pre-qualification ng WHO o World Health Organization na magbibigay katiyakan na pasado sa pagsusuri at global standards ang Dengvaxia. Alinsunod sa batas, dapat mailista muna sa Philippine National Drug Formulary o PNDF ang isang gamot bago ito bilhin ng pamahalaan. Kabilang sa basehan sa pagbigay ng exemption o pagpapaliban sa listahan ng PNDF kung kailangan ng gamot para maglapat ng agarang lunas o para tumugon sa public health concerns ayon sa pasya ng kalihim ng DOH. Sa kaso ng Dengvaxia, ipinag-utos si dating Health Secretary Janet Garin ang exemption nito sa PNDF noong Pebrero 3. Pero noong Enero pa lang, handa na ang purchase request at invitation to bid para rito. Kunyari, nagkaroon ng purchase request pagkatapos wala pang exemption, hindi yan magpupush through. Kung kunyari naman hindi binigyan ng exemption, ika-cancel lang yan automatically. Dagdag ni Garin, ligtas at epektibo ang Dengvaxia base sa mga clinical trials na ginawa sa accredited laboratories ng WHO sa Brazil at Mexico. Yung sinasabing undue haste, panahon pa po ni Secretary Ona, ang tagal na niyang plinano. Naglagay po ng mga mekanismo para nang sa ganon ay makakuha tayo ng impormasyon hindi lamang tungkol sa efficacy or yung benepisyo na makukuha sa bakuna, kundi sa safety. Para sa manufacturer ng Dengvaxia, this vaccine is backed by over 20 years of research. It's a safe and effective vaccine done, as I mentioned, 40,000 subjects, 15 countries, 18 clinical trials. Cesar Apolinario, GMA News.